Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. At ako pong muli si Gabriel Santiago from Batch 3. At nais ko pong ulit ibahagi sa inyo ang aking daily devotion for today, na may pamagat na October 11, ano ang solution? Ang ating main concept po ngayon is about total depravity. At ang ating Bible verse po is sa Romans chapter 3 verse 9 to 12. Na sinasabi po dito, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. So, dito pa lang sa verse na to, pinapakita na ni Paul kung gaano kalalim ang epekto ng kasalanan sa ating lahat. Walang exempted, lahat tayo, tinamaan ng kasalanan, at ito yung tinatawag na total depravity. Ang total depravity o tinatawag ding total inability ay nagtuturo na dahil sa pagbagsak ni Adam, bawat bahagi ng ating pagkatao, isip, puso, kalooban at mga gawa ay naaapektuhan ng kasalanan. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng tao ay masama sa pinakamalalang paraan, pero ibig sabihin ang kasalanan ay nasa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya kung iisipin natin kahit gaano pa tayo kabait o kabuti sa tingin ng mundo, kung wala si Kristo sa atin, hindi sapat yon para tayo ay mailigtas. Kasi sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, tayo ay spiritually dead sa ating mga kasalanan, patay, walang kakayahan at hindi makalapit sa Diyos kung wala ang kanyang biyaya. And humans are created sinless and good. Noong una, nilikha ng Diyos ang tao na mabuti at walang kasalanan. So, isipin mo, perfect ang relationship ni Adam at Eve kay Lord. Walang guilt, walang hiya at punong-puno ng kapayapaan. And humans fell into sin and became slaves to it. Pero nung pumasok ang kasalanan sa mundo, nasira ang lahat. Ang dating malayang puso ay naging alipin ng kasalanan. Dahil sa pagsuway ni Adam, lahat tayo ay naging makasalanan din. Hindi na natin kayang piliin si Lord on our own kasi ang kasalanan na mismo ang nag-dominate sa atin. And lastly, humans can only be freed by Christ. At dito pumapasok ang pinakamagandang balita, ang gospel. Kahit gaano tayo ka-broken, kahit gaano kalaya ang tingin natin sa Diyos, si Jesus Christ ang tanging daan para tayo ay maligtas. Siya lang ang may kakayahang bumago sa atin. Bigyan tayo ng bagong puso at buhay na nakatuon muli sa Diyos. At hanggang dito lamang po ang aking daily devotion for today at salamat po sa inyong pakikinig.